Ito mga kapare ko ay ang new gaming phone ngayon ni Infinix at ito ang Infinix GT50 Pro. And lately, kahit mag-uulanan na mainit yung usapan sa phone na to ngayon. Dahil una, ito yung upgraded version ng solid gaming phone nila last year na Infinix GT30 Pro. Pangalawa, dahil meron tong goods and also solid na performance in terms of gaming at marami din silang in-include ng mga gaming features sa device na to. And pangatlo, dahil sa HydroFlow liquid cooling system na nilagay ni Infinix dito. May mga reviews kasi na nagsasabi na malamig naman daw talaga, effective yung liquid cooling at kung ano-ano pa. And meron ding mga review na nagsasabi na hindi gumagana yung liquid cooling at mainit yung mismong phone. And dahil dito, maraming mga nalilito ay napapaisip kung ano nga ba talaga yung totoo. And yan yung bagay na sasagutin natin sa video na to dahil sinalang namin itong phone na to sa 4 different testing at ilang oras na gaming test para makita namin kung ano nga ba talaga yung totoo about sa liquid cooling system na nilagay dito ni Infinix. Kaya kung interesado kayo at napapaisip kayo kung sulit bang bilhin or worth it bang bilhin ng Infinix GT50 Pro, tara, samahan nyo akong i-testing at alamin kung worth it nga ba talaga itong ating Infinix GT50 Pro. Pero bago tayo pumunta sa testing part, pag-usapan muna natin yung ibang mga specification neto since madami din naman talagang mga useful na features and also mga gandang bagay sa device na to, hindi lang yung liquid cooling. At unahin na muna natin pag-usapan yung build and design. Bale, gaming phone pa din yung look neto, halatang halata naman. Meron tong carbon inspired design dito sa back panel niya and for me, ang ganda ng dating, talagang pang gaming. I-plus pa natin na meron or present pa din dito yung RGB lights which is isa sa mga aesthetic design pattern ng mga gaming phone out there. Also, interactive light pa rin to kaya gumagana siya sa mga useful applications kagaya na lang ng messaging app, notification, charging, and also kapag ginagamit mo siya habang naglalaro. Then syempre, may kakayahan din tayong baguhin yung modes and also colors na pinoproject neto. Then i-plus pa natin dito sa bandang ibaba niya, makikita natin yung pinagmamalaki ni Infinix which is yung kanilang HydroFlow liquid cooling system. Bale, 3 stereo pipeline design yung tawag nila dito sa ibaba na to. And gusto ko lang linawin na malaki talaga yung sakop ng kanilang liquid cooling. Hindi lang itong nasa babang part niya. And actually, totoo yan dahil sila yung tinuturing na merong industry's largest micro pump liquid cooling technology currently ngayon 2026. And kung nakita ninyo yung liquid cooling capability ng first ever liquid cooling phone before which is the Red Magic 11 Pro, alam kong inaasahan na rin ninyo yung same capability nito dito sa device ito. Pero mamaya na natin pag-usapan yan dahil may mga ginawa kaming testing yan. Kapag dating naman sa built-in design nito, meron itong glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i. Kaso nga lang naka-plastic frame and plastic back lang tayo dito which is a pretty common build kung ako yung tatanungin. And I hope makita ko si Infinix na magkaroon ng premium build pagdating sa kanilang mga GT version at least sa next year or kaya sa mga susunod pang generation ng phone nila. Then present or meron pa rin tayo ditong shoulder trigger sensor. And personally, gustong gusto ko na meron talagang shoulder trigger sensor yung mga gaming phone na ginagamit ko since naka 4 finger setup ako kapag naglalaro ko ng mga shooting games. And kung hindi naman kayo ganun, okay lang din dahil pwede nating i-map yung controls neto sa iba't ibang mga part ng screen kaya pwede pa rin nating magamit kahit na naglalaro ka ng ibang game na hindi shooting game. And nagustuhan ko rin na hindi na lang doon natatapos yung purpose ng shoulder trigger sensor dahil pwede na rin natin to gamitin para i-launch yung camera natin. Just double tap lang yung mismong sensor and automatic maglo-launch na yung camera natin. And pwede na rin natin gamitin yung sensor nito as our shutter camera. Kaya pwede na rin tayo mag-take ng photo na hindi na kinakailangan pang pindutin yung volume button. Then lastly, pwede na rin nating i-activate yung ating X Arena or yung built-in game booster ni Infinix gamit yung shoulder trigger sensor na to. Just long press lang ng 2 seconds then automatic maglo-launch na rin siya. And dito pwede na tayong gumawa ng iba't ibang mga tweakings. Kapag dating naman sa battery nito, equipped na to ng massive 6,500 mAh battery capacity. And in terms sa battery capability nito, actually magbe-base yung pinaka-performance niyan sa using habit natin. Lagi ko naman sinasabi to. Lalo na meron tong mga gaming features kagaya na lang ng built-in liquid cooling at saka RGB lights na mag-on kapag naglalaro tayo ng game. May option din naman tayong i-turn off itong mga to pero ang point dito isa siyang gaming phone at design siya para ibigay yung pinaka-needed ng phone natin para mag-run ng game or ng mga certain tasks na need niyang gawin. Pero ganoon pa man, in terms of normal usage, nagsagawa kami dito ng PC Mark battery test at nakakuha kami dito ng 13 hours na SOT. And take note, naka-turn off po dyan yung ating built-in liquid cooling. Pero ang kagandahan dito, dahil nga gaming phone to, supported din nito ang bypass charging para masagot tayo sa problema na to. And ang kagandahan pa dito, supported na rin nito ang 45 watts fast charging support, which is based sa charging test na ginawa namin dito,
aabot lang ng 34 minutes kung i-charge natin yung phone natin from 20% to 80%. And aabot naman ng under 1 hour yung charging time from 5% to 100%. Basta naka-activate lang yung ating hypercharging or yung charging boost natin. And also, supported na din ng device na to yung 30 watts wireless charging, and pwede na rin natin gamitin yung included phone case neto as our wireless charger since supported neto yung wireless charging. Kaso nga lang, medyo merong mga complication na nakita ko dyan, kaya mamaya mas pag-uusapan natin yan doon sa gaming part. Pero yes, supported neto yung wireless charging, and also pwede ka maglaro ng walang ka-problema kahit gamitin natin yung included phone cooler neto dahil nag-charge din naman siya at the same time habang naglalaro ka. Pagdating naman sa display, meron tong 6.78 inch 1.5K 144Hz AMOLED screen display, which is a solid display in overall para sa isang gaming phone, at wala din naman akong iniisip na merong pangit na display para sa mid-range level segment and also sa mga gaming phones out there. Ang kagandahan dito, supported rin nito yung wideband L1, kaya kung manonood tayo ng Netflix, mai enjoy natin yung HD playback. May 1600 nits global brightness and 4500 nits peak brightness for HDR na din yung display nito, kaya kung gagamitin natin siya in outdoor, usable and viewable yung content mismo ng display. Pero gusto ko lang linawin na yung 144Hz support nito is adaptive refresh rate. Meaning nun, mag-turn on or papalo lang tayo ng 144Hz once na mag-open or gumamit tayo ng application na supported yung 144Hz. So mostly kung magna-navigate lang tayo sa UI, magbabrowse lang tayo sa social media and anything, hanggang 120Hz lang po yung makukuha natin dyan. Pero kagandahan dyan, meron tayo dito mga list of applications na pwedeng iset sa 144Hz as long as supported ng mismong app. Pero mostly hanggang 120Hz lang at the moment. Pero para sa mga game na madalas nating nalalaro, kaya na ang 144Hz, which is good. Ngayon naman, dumako na tayo sa usapan na gustong-gusto nyong marinig, which is usapang performance. Bale, ginamitan to ng MediaTek Dimensity 8400 Ultimate chip. Meron niyang 3.22 GHz max clock speed and GPU na Mali G720 MC7. Partnered na rin to ng LPDDR5X RAM and UFS 4.1 storage version na nag-result sa 1.7 plus and 2.2 benchmark score. And actually, may idea na naman talaga tayo sa performance ng chipset na to. Kung nakita ninyo yung mga ginawa nating extreme gaming test and full review sa mga phone na meron ding Dimensity 8400 Ultimate last year. Pero ganun pa man, tingnan natin kung anong klaseng implementation and also optimization ang ginawa ni Infinix dito. And syempre, alamin natin kung totoo nga ba talagang effective yung liquid cooling na nilagay dito ni Infinix or gimmick lang. Bale, sa testing na ginawa namin, naglaro kami dito ng ilang oras. Bale, for testing yan to be exact, at meron kaming 45 minutes playing time every each game or every salang namin. Gusto ko lang linawin na gada testing namin, chine-check namin yung room temperature and also binabalik namin sa pinaka-normal temperature yung phone bago namin simulan yung testing para mas maging accurate yung data. Sinalang din namin to sa 4 different kind of scenario. Yung una, naka-off yung liquid cooling para makita natin yung overall temp kapag walang liquid cooling. Yung pangalawang testing naman is naka-on yung liquid cooling. Pangatlong testing naka-on yung liquid cooling plus gamit-gamit na rin natin dito yung ating included phone cooler. Then sa fourth testing naman naka-on pa rin yung liquid cooling. Gumamit tayo ng mas malakas na phone cooler and then gumamit din tayo dito ng mobile data network para mas makita natin yung overall performance. Then yung ginamit namin na game para sa testing is itong WUWA at sinetap namin yan gada testing to the highest graphical preset settings or yung pinakasagad na settings niya para makita natin kung hanggang saan naabot ang Infinix GT50 Pro. And with that said, tara, simulan na natin itong testing na to. Bale, sa first testing namin, ito yung naka-turn off yung liquid cooling. Bale, normal setup lang ng phone kagaya ng mga ginagamit natin. Then yung room temp namin, nung ginagawa namin yung testing is naglalaro lang ng 25 degrees Celsius. And then yung phone temp naman namin is nasa 32 to 33 degrees Celsius lang. Now, pagdating sa naging gaming experience natin dito, okay at maganda naman talaga yung overall gameplay natin sa WUWA. Talagang malakas ang MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. And kung makikita natin dito, nakakuha tayo ng maximum 61 FPS and nakakuha naman tayo ng average 53 to 54 FPS. Yung pinaka-drop na natalaan namin dito is pumalo ng 35 FPS pero mostly nag-a-average or nag-maintain yung frame rate niya sa 45 to 50 FPS dito sa testing 1. And after ng 45 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro dito sa WUWA, nakakuha kami dito ng 46 to 47 degrees Celsius, which is literal na mainit-init itong phone na to, at least dito sa first testing. After nyan, pinalamig lang ulit namin yung phone, binalik namin siya sa regular temperature niya which is 32 to 33 degrees Celsius
Celsius. And then yung room temp namin is nasa 25 degrees Celsius pa din. Then dito, turn on lang namin yung liquid cooling and then after nun, sinalang na ulit agad namin siya sa testing. Gusto ko lang i-take note na bumalik po tayo sa normal temp ng phone which is 32 to 33 degrees Celsius. Pagdating dito, mas naging okay yung performance natin. Consistent pa rin yung nakuha natin na average FPS which is 44 FPS. Same kanina nung naka-turn off. Pero mapapansin natin na nagda-drop pa rin yung FPS neto pero hindi kagaya kanina na up to 35 FPS na lang. Dito hanggang 37. So merong kahit papano significant jump kung ako yung tatanong Pero pagdating sa maintaining FPS, the same pa rin naman sila na nakakakuha ng average 45 to 50 FPS lang na maintaining FPS. Then after ng 45 minutes ulit na playing time sa naka-turn on yung ating liquid cooling, bumalo ng 46 to 47 degrees Celsius yung ating nakuhang temperature dito nang naka-turn on yung liquid cooling itself. Pinapakita lang dito na iinit pa din talaga itong phone na to kahit na meron tayong built-in liquid cooling system. And to be honest, at this point, medyo nagulat din kami sa naging resulta niya. Pero syempre, meron pa naman tayong ibang testing para makita natin yung mga mangyayari pa. Gaya ng ginawa namin kanina, pinalamig lang ulit namin yung phone, binalik namin sa 30 to 33 degrees Celsius normal temperature niya, and then bago namin simulan yung third testing is nasa 25.2 degrees Celsius yung overall room temperature namin. Medyo dumagdag lang ng konti pero malamig-lamig pa rin po yan by the way. And then pagdating dito, naka-turn on pa rin yung ating liquid cooling and then ginamit natin dito yung kanilang included na phone case. Bale, gaya ng sabi ko kanina, kapag ginamit natin to, automatic na magkakaroon din tayo ng charging dito which is normal para sa setup niya. And then pagdating dito, mas nakakuha tayo ng mas stable at mas magandang FPS. Dahil nagkaroon tayo dito ng average 57 to 59 FPS yung pinaka-average and maintaining FPS niya to. And kapansin-pansin din na more na nag-sit sa 50 to 50 plus FPS yung nakuha nating frame rate dito sa tuloy-tuloy na paglalaro, which is I like. Then after ng 45 minutes na playing time sa gantong setup, nakakuha tayo dito ng 43 degrees Celsius sa front niya or sa screen part and then 39 degrees Celsius naman sa back panel natin. Which is pinapakita neto na naging effective or nag-work yung combination ng liquid cooling at saka ng phone cooler natin. Unlike sa testing 2 na liquid cooling lang yung ginamit natin. Siguro yung medyo alarming lang sa testing number 3 pumapalo pa rin siya ng 43 degrees Celsius pagdating sa kanyang front. Now, i-testing naman natin siya sa pang-apat na testing. Which is dito, same scenario lang din naman ng testing number 3. Pero ang kaibahan, gumamit tayo dito ng 36 watts phone cooler which is itong phone cooler natin sa studio noon pa na Red Magic phone cooler. Pangalawa, inalis na rin namin dito yung kanyang phone case at ang ginamit na rin namin network dito is mobile data para talagang makita natin yung pinaka-capability niya. And after ng 45 minutes testing namin dito ng tuloy-tuloy na paglalaro, nakakuha kami dito ng mas stable at mas maintain na 57 to 59 FPS as our average FPS. At least pagdating dito sa data na nakuha namin. Pero nung nag-check ako ng footage at na-recall ko yung mga nangyari or mga nasagap namin na FPS, mas naging stable yung reading ng FPS namin sa testing number 4 dahil mas nag-maintain siya sa 45 to 60 FPS in real-time monitoring. Pero gusto ko lang linawin na may mga part pa rin na bumababa pa rin yung FPS niya. Nakakakuha pa rin tayo ng panakanakang frame drop which is 38 and 45 FPS. Then after ng 45 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro dito sa testing number 4, nakakuha tayo dito ng 37 degrees Celsius sa front and 24 degrees Celsius lang na temperature sa back panel. Which is pinapakita dito na effective talaga kung gagamit tayo ng mas malakas na phone cooler unlike dun sa kanilang included na phone cooler. Or kahit alisin lang natin yung case natin habang naglalaro at gumamit ng ibang brand ng phone cooler, mas okay yun. Okay, based sa mga testing na ginawa namin at mga data na nag-gather namin, masasabi kong gumagana talaga yung liquid cooling ni Infinix. Kaso nga lang, kinakailangan talaga nating gumamit ng phone cooler. Kung titingnan kasi natin yung mga data or mga result na nakuha natin sa apat na testing, para sa test 1 and test 2 na kung saan naka-turn off at saka naka-turn on yung ating liquid cooling, mapapansin natin sa graph na biglang nagkaroon sila ng pag-dip sa performance or sa FPS na nag-generate nung medyo uminit yung device. Then kung titingnan natin yung test 3 and test 4, makikita natin dito na mas stable or flatline lang sila na 50 to 60 FPS. Kaya stable siya dito.
And kung titingnan natin yung ating thermal graph dito, mapapansin natin na all throughout kapag meron tayong gamit-gamit na phone cooler, stable lang yung makukuha nating temperature, hindi halos nag-i-spike compare sa test 1 and test 2. And speaking of phone cooler, masasuggest ko na bumili kayo ng phone cooler na meron 33 watts to 36 watts, the same ng gamit-gamit namin dito sa studio, dahil yung included na phone cooler natin dito is nasa 15 watts lang, kaya yung pagpapalamig niya medyo minimal. And kung titingnan ninyo yung result na nakuha namin sa thermal gun sa testing 3 and testing 4, makikita natin kung hanggang saan area lang yung napapalamig ng included case and also kung hanggang saang area yung napapalamig nung mas malakas na phone cooler. And as you can see, kitang-kita na totoo po yung ating liquid cooling sa Infinix kasi kitang-kita natin dito sa thermal gun na lumamig yung whole area kung nasaan nakapalibot yung liquid cooling or yung mga pipes. And siguro isa ring suggestion para kay Infinix, I hope maglagay sila ng mas malaking heat pipe or heat plate pipe dito sa included case natin, since yung heat plate natin dito is itong circle lang na to, kaya dun lang talaga nako-concentrate yung lamig, meaning hindi nyo masyadong nakakalat given na hindi pa ganun kalakasan yung phone cooler dahil nga ginagamit din natin siya as our wireless charger. Kaya naiintindihan ko rin yung pinaka-setup nila, talagang medyo kinulang lang tayo. Kung more on gaming talaga yung focus, I hope dun lang tayo mag-focus. So bali yung pinaka-endpoint ng testing, just I said, gumagana po talaga yung ating liquid cooling. However, kinakailangan talaga nating palamigin yung mismong liquid since wala tong internal cooling fan. Kaya kinakailangan nating gumamit ng phone cooler talaga or itapat natin to sa electric fan habang naglalaro. Which is feels weird kapag gagawin natin to sa labas at naiintindihan ko kayo dyan. Pero gagawin lang naman natin to sa mga high demanding graphics game. Dahil pagdating sa mga MOBA games and also shooting games, kahit wala ng external cooling. Dahil nag-average lang kami dito ng 37 to 42 degrees Celsius sa 4 na game na to. And take note, naka-mobile data pa kami nung ginawa namin yung testing. And i-plus pa natin na nakakuha tayo dito ng solid and decent FPS gada game. Nakakuha tayo dito ng 120 FPS pagdating sa HOK and also Wild Rift, and then 144 FPS naman pagdating sa MLBB, which is hindi na rin naman naging surprising sa akin dahil una, MPL phone to, so for sure talagang optimize siya pagdating sa ML, and based naman sa ginawa namin testing, totoong optimize siya doon. Pagdating naman sa CODM, nakakuha tayo dito ng 145 FPS pagdating sa MP mode, and then 90 FPS naman pagdating sa kanyang BR mode. So kung medyo nabitin pa kayo sa gaming test sa ginawa natin dito, don't worry, gagawa namin to ng extreme gaming test, kaya abang-abang. So yung pinaka-conclusion ng testing, just as I said, gumagana yung kanyang liquid cooling pero kailangan nating palamigin. Anyway, usapang mga important specs pa tayo bago natin tapusin yung video. Unang-una, supported na dito ang Bluetooth 5.4, may NFC support na din, may IR blaster support, naka-dual stereo speaker, meron na ring Wi-Fi 6 bandwidth at malakas din yung kanyang 5G connection. And plus pa natin na mayroon pang in-include na isa pang chip dito sa Infinix, which is tinatawag na N1 network chip, na kung saan ang goal or idea mas papalakasin niya yung signal ng mobile data natin sa mga area na dead spot yung signal ng mga mobile network natin. And based sa testing and also experience ko dito, gumagana naman talaga yan. Pero i-take note ninyo na hindi niya kayang gawing consistent yung 5G connection dahil nagsaswitch agad siya sa LTE kapag medyo dead spot na yung area kung saan ako nagte-testing. And okay lang naman yun dahil at the end of the day, mas gusto natin yung stable na internet connection kaysa sa mabilis na internet connection. And basic experience ko, gumagana naman talaga siya kaso hindi ko masyadong na deep dive. Pagdating naman sa software neto, naka XOS 16 na tayo dito and under to ng Android 16. Bale, yung pinaka napansin ko lang dito, bumalik na naman yung mga bloatwares natin na nawala na sa Infinix GT30 Pro nila before. And napansin ko rin na bumalik tayo dito sa regular XOS, unlike before na meron silang tinatawag na XOS GT version para sa mga gaming phone lineup nila na walang bloatware. Pero ganoon pa man, makakakuha tayo dito ng 3 years generational software update which is aabot to hanggang Android 19 at makakakuha rin tayo ng 5 years software security patches. Ngayon naman, kahit na gaming phone to, usapang camera tayo, meron tayo ditong 50 megapixel main camera and 8 megapixel ultra wide camera. Plus, meron din tayo ditong 13 megapixel selfie camera. And pagdating sa camera capability nito, wag na kayo masyadong umasa ng merong maganda talagang camera performance to. Dahil kahit sa mga gaming phone na nakikita natin, saktuhan lang yung camera performance nila. And ganoon lang din yung case dito sa ating Infinix GT50 Pro. Saktuhan lang, pwede nang i-post, pero minsan napapansin natin medyo maputla yung color at hindi din ganun kagandahan yung HDR capability niya. Minsan blown out yung shadow kapag malakas yung highlights at minsan naman mas blown out yung highlights or nawawala yung details sa highlights kapag medyo madilim na yung area. So mga common cons or trade-offs ng isang gaming phone pagdating sa camera,
makikita natin dito. Which is gaya nga nasabi ko, normal lang naman dahil hindi naman talaga camera-centric yung focus net. Pero at the end of the day, pwede pa rin kung ako yung tatanungin. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS pagdating sa kanyang main camera, and then 4K at 30 FPS naman pagdating sa kanyang selfie camera. Which is surprising pagdating sa kanyang selfie dahil merong mga kapresyo to na hanggang 1080p lang yung supported. Now, usapang presyo naman tayo dahil ito yung pinaka-importante. Bale, meron tong SRP na 25,999 pesos para sa kanyang 12256 and 29,999 pesos naman para sa kanyang 12512GB. Pero meron silang early bird price promo sale which is aabot na lang to ng 23,999 pesos para sa kanyang 256 variant and 27,999 pesos naman para sa kanyang 512 variant. And kung titingnan natin yung overall specification, value na makukuha natin sa phone, justifiable ba yung presyo niya? Actually, para sa akin, pwede na. Hindi ko sinasabing sulit or hindi ko sinasabing panalong-panalo dahil maraming mga phone out there na di hamak na mas sulit dito. Pero kung more on gamers talaga or gaming talaga yung priority natin at gusto natin talagang maglaro ng pangmatagalan, I think kayang-kayang ibigay yan ng phone na to based sa mga testing natin. Lalo na sa mga streamers or kaya sa mga mahilig talaga maglaro ng balagbagan. Yun nga lang, gagamit talaga tayo ng phone cooler para dyan. Pero yung endpoint neto, oo yung sagot. Pwede, marirecommend ko, pero mas okay kung makukuha natin to sa promo sale price and also kung magagamit niyo yung voucher natin dyan sa description down below dahil possible pang bumaba yung presyo neto. And meron din naman mga promo sale month na mas bababa palalo yung presyo nito. And nakita na natin yan ng ilang beses. Kaya for sure magkakaroon sila ng mga sale. Knowing Infinix, lagi naman silang ganon. And also, pero hindi pa confirm, baka magkaroon din sila ng isa pang variant na walang gaming kit. And for sure, mas magiging mababa yung presyo nun. Unlike dito sa merong gaming kit. Same nung last year sa Infinix GT50 Pro. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Kung meron kayong komento or suggestion sa video na to, comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin.